Lucille, ikaw ba nakabasag niyan? Hindi po, Nay. Sorry po, Inay. Sorry po, Itay. Sorry po, Lola. Naitulak ko po kasi yung pinggan. Kala ko po kasi hindi ko kaya. Ina, bakit naman kasi naisipan mo maglaro ng pinggan? Baka naman nadulas lang yung bata. Galit po ba kayo? Hindi ako galit, anak. Kaya lang, Ina, sa susunod, huwag mo na paglalaroan ng mga gamit, ha? Eh, paano kung nadisgrasya ka? Yan ang sinasabi ko. Pinapalaki nyo kasing spoiled yung batang yan. Dapat sa mga ganyan pinagsasabihan ng magtanda. Permisyo! Ayan, oh. Sabi sa Biblia, masama ang nagsisinungaling. Opo! Jake, tulog na? O, anong ginagawa mo? Pinapakinggan ko lang po ang tibok ng puso ni Itay. Ina, yung ganito. Tug, 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 tug. Pag ang tao daw, malakas ang tibok ng puso, ibig sabihin nun, malaki din daw ang pagmamahal na kaya niyang ibigay. Paano naman po ko, Inay? Maliit lang ang puso ko. Eh, basta ba hindi ka gumagawa ng masama? Tapos kung gagawa ka ng kasalanan, dapat marunong kang humingi ng tawad. Sorry po, Nay. Wali ka na. Tatay mo, tinulugan ka na, oh. Saglit lang po, Inay. Kikis ko lang po si Itay. Good night, Itay. Eh, ako? Paano naman ako? Good night, Inay. Good night, anak. Mga bagong kuha ni Wendong, mahal na Reyna. Maganda po yan, mahal na Reyna. Kung ang dati po may komedya, ngayon naman po may kasama yung drama. Maraming salamat sa inyong dalawa. Marshal, Wendong, napadalaw yata uli kayo sa palasyo. Napag-utusan lang kami ni Nunong Humberto. Cardina! Anong ginagawa mo dito? Gusto ko po kayong dalawin. Ako? Ang laki-laki na ng anak mo, Romera, at napakaganda. Pasensya ka na, Abiana. Pinilit kasi niya ako. Meron daw siyang gustong hilingin sa'yo. Sige, anak. Ano yung Gwendina? Sabihin mo sa akin. Kung kaya ko rin lang, ibibigay ko sa'yo. Gusto ko pong makilala ang mahal na prinsesa. Gusto ko pong makipaglaro. May regalo po ako sa kanya. Hindi naman siguro malaking bagay ang hinihingi ng anak ko. Tutal naman, magkadugo sila ni Dwarfina. Romera, may panata kasi ako eh. Walang sino mang makakakita kay Dwarfina hanggang sa ikapitong kaarawan niya. Huwag mo sanang masamain, Abiana. Pero bilang tagapagpayo ninyo ng mahal na hari, hindi yata magandang tingnan ang pagtatago ninyo kay Dwarfina. Marami na akong bulong-bulungan na naririnig. Bulong-bulungan? Na masyado niyo raw ipinagdadamot si Dwarfina. Meron pa nga akong narinig na baka naman daw wala talaga kayong anak. Ang panata ay panata, Romera. Hindi ko sisirain ang aking panata dahil lamang sa bulong-bulungan. Sino ba yung mga makakatingdi lang yan? Pakilala mo nga sa akin? Hirap naman ito, Nay. Kayang-kaya mo yan kasi
ang una mong gagawin, kakabisaduhin mo muna yung mga letra ng pangalan mo. Tapos saka natin aayusin yan. Inay, mahal niyo po ba ako ni na Itay? Oo naman. Ba't ka ba nagtatanong ng ganyan? Eh kasi po, totoo po ba yung hindi niyo po ako gusto nung ipinanganak niyo ako? Gusto niyo raw po akong itapon nun. Hindi naman sa ganon. Siyempre natakot din ako nung una. Pero tinanggap naman kita kaagad. Anak, mahal kita. Mahal na mahal kita. Risa, punta muna akong simbahan. Gagabihin ako ngayon, maraming panobena. Ikaw na muna dyan, ha? Diyan ka lang. Kausapin ko lang lola mo. Nana Celia! Anong pinagsasabi niyo kay Ina? Ano? Paano niya nalaman na hindi ko siya matanggap nung araw? Aba, ewan ko. Baka sinabi sa kanya ng mga kamag-anak niyang duwende. Ayoko sana mawala na respeto sa inyo, Nana Celia. Pero matagal na rin ako nagtitimpi. Bakit, Marisa? Totoo naman ah. Di ba nung araw, gusto mong itakwil yung anak mong sinumpa ng duwende? Gusto mo ipaalala ko sa'yo?